Mga ka-sports, ito ang mainit na usapan ngayon. Handang gulatin ng Gilas Women 3v3 ang buong mundo sa nalalapit na FIBA 3v3 World Cup. Kasabay niyan, isang hearing na lang sa Senado ang hinihintay ni Benny Botright para tuluyang makumpirma ang kanyang naturalization. At isa pang mainit na debate, panahon na ba para subukan ng Gilas ang all-Filipino lineup sa international stage? At dagdag pa dyan, target din ngayon ng Gilas Women 3v3 ang mas malaking pangarap, ang 2028 Los Angeles Olympics. Kung trip mo po ang ganitong content, paiwan ng follow at pa-subscribe na din. Tara po, simulan na natin. Mga ka-sports, Gilas Women 3v3, gugulatin daw ang mundo. Matapang ang naging pahayag ni Coach Anton Altamirano tungkol sa Gilas Women 3v3. Ayon po sa kanya, handa raw silang gulatin ang mundo sa FIBA 3v3 World Cup na gaganapin sa Warsaw, Poland ngayong June. Hindi biro ang kanyang statement ha. Kapag sinabi mong gugulatin namin ang mundo, ibig sabihin may kumpiyansa ka sa preparation, sa sistema at sa kakayahan ng kanyang team. At kung titignan natin, may basihan talaga. Walang tigil ang ensayo ng Gilas Women 3v3 ngayon ha. Sunod-sunod ang training camps, pocket tournaments at actual game exposure para mas mahasa ang chemistry ng kanyang grupo. Hindi lang ito simpleng ensayo, ito ay world level preparation. Dagdag pa rito, sariwa pa ang naging historic run nila sa FIBA 3v3 Asia Cup kung saan umabot sila sa silver medal finish. Napakalaking confidence booster dito para sa ating team. Ipinakita nilang kaya nilang makipagsabayan sa powerhouse team sa Asia at ngayon dadalhin nila ang momentum na iyon sa World Cup. Kung magtuloy-tuloy ang kanilang improvement, possible talagang gumawa ng ingay ang Pilipinas sa world stage. So ngayon, loaded ang schedule ng Gilas Women 3v3. Ayon naman kay SBP Executive Director Miss Erica D, loaded na ang kalendar ng ating 3v3 national teams. Unang assignment ng Gilas Women ay ang Manila Hustle event sa May 7 to 8 kung saan host po ang Pilipinas. At hindi basta-bastang teams ang darating ha. Kasama rito ang Germany, Poland at powerhouse na USA. Napakalaking pagkakataon ito para masukat agad ang level ng ating kupunan bago sumabak sa World Cup. Ito rin ang perfect test para makita kung sino ang pinaka-fit sa final rotation. Pagkatapos niyan, alam naman natin na nagsimula na ang 6th Asian Beach Games sa China. Isa itong mahalagang international tournament bago ang mismong World Cup. Mas maraming laro, mas maraming exposure, mas maraming ranking points. At dito, masusubukan ang composure ng team sa high pressure matches. So ngayon, ang target nila ang 2028 LA Olympics. Mga ka-sports, pero mas malaki pala ang pangarap ng Gilas Women 3v3. Hindi lang po World Cup, target din po nila ang 2028 Los Angeles Olympics. Ayon sa SBP, mataas ang tsansa ng Pilipinas kung maipagpapatuloy nila ang pag-akyat sa FIBA rankings. Napakalaga ng bawat torneo ngayon dahil bawat panalo ay may katumbas na ranking points. Kapag consistent ang Pilipinas sa international events, pwedeng direktang makapasok sa Olympic qualification race. At kung mangyari iyan, isa na namang makasasayang achievement para sa Philippine basketball. So ngayon, dito naman tayo kay Benny, no? Patungkol sa kanyang naturalization, malapit na ba? Samantala, magandang balita rin para sa Gilas Men. Ayon kay Benny Botright, isa na lang daw hearing sa Senado ang hinihintay para makumpleto ang kanyang naturalization process. Kapag natuloy ito, malaking dagdag ang lakas niya para sa national team. At alam naman natin kung gaano siya kalakas. May size, may shooting, kayang gumawa ng sariling opensa at kayang makipagsabayan sa physical international competition. Habang tumatagal, nagkakaedad na rin si JP ha, at kahit napakalaki pa rin ang ambag ni Brownlee, mahalagang may susunod ng option ang Gilas para sa future. Hindi ibig sabihin na papalitan agad si JB, pero mahalaga ang continuity. Kung makumpirma si Botright, mas lalalim ang option ni Coach Tim Cone at mas flexible ang magiging lineups ng Gilas sa susunod na FIBA at Asian competition. So ngayon, sigaw ng marami, all-Filipino Gilas, panahon na kaya? Ngayon may ilan namang fans ang nagtutulak ng isang matapang na idea. Subukan daw ang all-Filipino Gilas lineup. Walang import, walang naturalized player, pure local talent lang. Which is may punto rin naman sila. Kapag all-Filipino ang lineup, makikita raw kung sino ang tunay na leader, sino ang kayang bumuhat sa crunch time at sino ang tunay na go-to guy ng ating inang bayan. Sa ganitong sistema, mapipilitan ng mga local stars na mag-step up. Mas lalaki ang confidence, mas lalaki ang kanilang responsibility at pwedeng makatulong ito sa long-term development ng Philippine basketball. Pero sa practical side, malaking adjustment ito.
Sa international level naman, napakalalaki, napakabilis at napakalalakas ng kalaban. Kaya malaking bagay pa rin ang pagkakaroon ng elite naturalized player. Kung titingnan natin ang China, kaya nilang lumaban gamit puro locals dahil dekada na nilang binuo ang sistema. May disiplina, may structure, may continuity. Sa Pilipinas, nasa transition stage pa rin tayo. Kaya sa ngayon, maaaring pinakamagandang setup ang balance mix ng local at naturalized player. Short-term competitiveness plus long-term development. So mga ka-sports, ikaw ano sa tingin mo? Makakagulat ba ang Gilas Women 3v3 sa World Cup? At makakapasok kaya sila sa Olympics? Dapat na bang subukan ng All-Filipino Gilas? At sa Benny Boatwright ba ang susunod na malaking alas ng ating bansa? I-comment mo po yung hinaing sa baba at babasahin ko yan. Kung nagustuhan mo ang video ko, like, subscribe at share para updated tayo pareho sa mga ganitong uploads. Maraming salamat at mabuhay ang Philippine basketball. So paano? Ingat po kaya. Mga ka-sports, kung hilig ninyong bumili ng mga Gilas jersey, Gilas accessories at mga gamit na pang basketball habang nanunood po kayo sa aking mga videos, kindly check this basket on this lower part ng ating video at magpa-pop up yung ating mga items sa gilid. Mga legit po yung mga items dyan and see to it po na makabili po kayo ahead of time kasi meron po yung mga discounts and mga promos depende po sa seller. And also, kunting suporta din as a content creator po. Salamat!